Parang gusto na matulog ni Eds. Yan yung regalo na hindi na madala doon sa venue. Kaya dito na. Aray ko! Hindi na lang sabihin nyo, kawawa. Kawawa yung magbubuhat. Oo. So yun, kumusta na po ang lahat na ngayon at nagkaalaman na? Ay, kumusta na naman po ang inyong pakiramdam? Nako, sigurado. Alam kong maraming natuwa sa inyo. And of course, kasama na dyan ang inyong lingkod. And may mga nagsasabi nga din na kahit mga solid supporters ng EDSI ay hindi rin maalis sa kanila ang mag-worry, di ba? Kumbaga, meron pa rin kaunting agam-agam tungkol nga po sa naging trending na baka hindi makarating or hindi dumating si Viancy po, ano? Siyempre, hindi talaga maalis yon. Pero yung iba naman kasi talagang parang sumuko na. Kumusta na kaya pakiramdam nila ngayon? Anyways, grabe po, ano? Ako mismo talagang parang napasigaw talaga sa paghalik ni Viancy. Grabe. Kakaiba kasi ang tindi ng dating kasi surprise, and of course malaki naman po ang ating paniniwala po na darating siya kasi ang ginawa naman po ng mga iba kasi at yung sinabi ni Kalinga Prab before, tinitest lang niya yung paniniwala or paninindigan ng iba po, ano. And karamihan sa mga iba is puro reverse psychology po yung mga sinasabi. Halatado naman po. And ano naman kasi yan before that, ang dami nang naririnig na double celebrations, so hindi pwede mawala si Viancy doon. So yun na guys, and merong isang sinabi si Kalingap Edu sa kanyang pagsasalita po, or message doon sa kanyang birthday na talagang lalong lumaki ang paghanga ko sa kanya. I'm sure alam nyo rin yun guys, and ito, babanggitin ko pa rin yung sinabi niya dahil first time siyang magkaroon ng birthday celebration na gano'n ka, sabihin na natin mas bongga kaysa sa mga nakaraan na birthday party niya. And ang daming blessings na dumating po sa kanya. So parang nasabi niya na hindi naman daw niya gusto yung ganon. Which means I don't think na hindi niya talaga gusto. Kumbaga para sa akin ang interpretation ko doon is hindi niya talaga ini-expect or parang hindi na babagay para sa katulad niya yung ganong pagtrato ng iba na makatanggap ng sobrang daming blessings. Kasi ang pinagbabasehan ko doon guys, ang karugtong ng sinabi niya na hindi naman daw po kasi siya beneficiary. Alam niyo naman yun na kahit nung in-offeran siya ni Kalinga Prab ng bahay, hindi po ba ay tinanggihan niya. And sa aking pagkakalam, marami pang nag-offer sa kanya, kagaya ng mga big time na sponsors na hindi ko nababanggatin yung pangalan nag-offer ng nung ito ay nangyari nung wala pa siyang sariling kotse, in-offeran siya, nabibigyan siya ng kotse pero tinanggihan niya. Gusto kasi ni Papa Eds guys ay talagang pinaghihirapan niya or pinagpawisan niya lahat ang kanyang mga yung mga materials na bagay na kung ano man yung magkakaroon siya, gusto niya, pinaghirapan talaga niya. Yun yung isang bagay na talagang lumaki tuloy, lalo ang paghanga ko sa kanya. Nako, sa totoo lang, siya lang yung nag-iisang nakakaringgan ko ng ganun Hindi naman sa pang-ano sa iba, na sige lang, tanggap lang ng tanggap. Pero yung paghanga ko sa kanya, lalong lumaki po. So yun guys, and I hope bukas bibigyan po natin na reaction yung mismong video kasi wala pa namang 48 hours, kaya
bawal pa na magbigay ng reaksyon doon. Kumbaga ito ay kwento-kwento lang muna and alam ko naman kasi napanood nyo, no? And bago tayo tumuloy, syempre, huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Gaya ng palagi natin sinasabi, yan ay sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Eta Vlogs, and Kalingap Rab. And huwag kalimutan magtamsak guys at yan ay kaunting pakonsuelo para kay Batang LU. So yan guys, so meron tayong meron tayong papakita dito. And alam ko yung karamihan sa inyo nakita nyo na rin, pero papakita pa rin natin guys. May dalawang regalo kasi na dumating para kay Papa Eds na hindi na talaga kayang dalhin sa doon sa transient house dahil sobrang lalaki. At titingnan na lang po natin dito yung reaction ni Papa Eds dahil diniretso na lang po sa bahay niya. So samahan po niya ako. Let's go! Yes, sir. Lalabas. Bigat tulunan na lang. Wala. Ay, huwag kang lalabas. Ikaw naman mag-vote, tapos na kami. Ay, ka. Naglabas na si Hoy, mga tingnan mo. Ginawa kong camera mo si Ate Bilin, no? Si Ate Labu. So yun guys, no? Kitang-kita naman dahil mabigat, no? I'm sure yung ginamit na materials dun sa shoe rack na yun ay hindi ordinary na plywood. Kumbaga ay talagang solid wood kasi napakabigat po niya. And kitang-kita naman sa sa itsura, sa texture ng wood, talagang solid wood talaga siya. Kaya good lumber. I'm not sure kung ano tawag doon, basta hindi po siya mumurahin. And ito yung talagang mas mabigat. Itong kama niya guys, ay kailangan na talaga ng 4 na tao ang magbubuhat po. Talagang naghintay pa sila ng makakasama para mabuhat. Galing. Hindi kayo magdala na. Ayun, grabe. Okay na po yan. Palagay mo nilagyan na natin. Ay, Nilagyan na ay, eto? Eto? Ito. Yan. Ayun pala, oh. Galing, oh. Wow, Solid collection. wood nga. Lalong tumaas. Ay, tulog na si Eds. Mukhang excited na kagad si Papa Eds, no? Na magkaroon ng bagong bed. And hindi basta-basta. Masakit na likod. Parang na-vlog na ito dati ni Red Zane, yung mismong pinaka-kutsyon. Parang ang brand nung nabanggit niya before, parang Salem po yata, no? Well, kung Salem nga yan ay isang brand na talaga nga namang ang quality ay hindi basta-basta. And itong klase ng bed na itong foam guys, yung sinasabi ka nila walang spring, so ibig sabihin talagang okay na okay. Hindi ba ito yung tinatawag nilang guys, memory foam? And yung mga kutsyon kasi na iba, yung mga ordinary lang na mga foam, yung lumulubog yung katawan mo. Bukod sa mainit, masakit sa katawan kasi lumulubog ka, kumbaga bumabaluktot yung bewang mo dun. Ito maganda. Maganda talaga. Hindi man. Ayun. Sabi mo walang wala yung ganito. Ayaw mo nang ba't ayaw mo nang may headboard? Kasi nakakain lang. Kasi binilala ito sa amin. Kung sakali na lang yung sailing. So yung nagdinila, kahit yung sailing ka. Ay, oo, malaki So yun, advanced talaga yung pag-iisip ni Papa Eds. Nakaplano na siyempre And I'm sure alam niya makakatanggap siguro siya ng TV na pagkalaki-laki ay talagang plinano na rin niya na walang headboard yung kanyang bed dahil malalagyan ng TV rack and malaki-laki daw yun. And yun, siguro ay nasukat na rin niya yung paglalagyan kaya nakaplano na. Very good.
Naisip mo naman siguro. Advance mag-isip si Eds. Usap ko lang. Planado. Kaya na naman kumot. Ay, yung kumot. Ito. Ha? Kala mo Girl Scout baga. Weddings. Diyan na, diyan. Ito yung kumot. Nasa ilalim pa po para hindi magdumigwing. Ilalim ko. Sarap. Ito po. Ito po yun. Yan. Ganito namin. Ang galing ni Melvin. Ito yung kumot mo. Ay. Ganda po guys. Ganda oh. Kay Mami Kay. Sakto pagod na pagod ako. Kailangan natin ito guys oh. Ano, masakit mo sa likod? Bakit, tanong ko lang, bakit hindi pa nila diniretso sa kwarto niya, guys? Napakabigat niyan, hindi pa diniretso po, para isang buhatan na lang. Okay, ta-transfer na naman ulit yan. Hilik niya. Ayun na, tulog na. Hilik na eh. Hindi na napalitan at ano na pala, lagpas na sa ano? Judith. May araw lang din pala. Araw lang? Pag nagpa... Grabe, napahikap na si Papa Eds, talagang komportable talaga siya sa bed na kanyang natanggap po. Shout out po sa nagbigay, parang si ano po yata nagbigay dyan, si Mami Kay. So shout out po. Mukhang, kita-kita naman na ginantok ka agad si Papa Eds. Ibig sabihin, gustong-gusto niya talaga. Fit na fit sa kanyang pakiramdam. ka ng ano, no? Ayun, no? Oo, ayos lang. Sakto pati. Hindi ako malalaglag. Nandito na. Double bed. Parang hindi na kailangan i-akyat para pag galing mo sa scout, dito na lang. Diretso na lang. Diretso na yan. Anong lagayan mo dyan sa likod? Sakto lang ba, guys? Ay, sa ilalim. Mga alam, di mo kaya mga gamitan. Ayos. Ngayon, ang problema mo na, ang problema mo na lang, kung paano mo i-akyat yung Oo. sobrang Yun. bigat. Tutulungan na namin guys. Mhm. Hindi pa pinapakyat na Eds at may ano pa daw, maharang. Harang. Okay. So, yun naman pala ang reason, guys, kaya hindi diniretso sa kwarto niya, May harang. Siguro nga, may ginagawa pa siguro. Yan, salamat kay Oh guys, Mami Kay. Ay, kay Mami Kay Yun. ito, pa-adapt ko yung Mami Kay. Mami Kay, salamat po. Thank you so much dito. Grabe. Itong ano, okay na to? Ang ganda, di ko napansin. Is ba yan ito? Oo. Di ko napansin, kayo na pa uli-uli. Di ko napansin. Dami niyan. Kulang po. Sobra po ba yung sapatos mo? Meron pa ako iba kasi. Okay Collection. na, may gitna iron na din. May iba pang natira kasi may isa. Galing mo to kay ano, Ay, pas. LJ Best Friends. Ma'am LJ. Okay. So, iba rin pala ang nagbigay, guys, sa kanyang Shurak, Yung LJ and Friends. LJ and Friends, shout out. Yan. Thank you po, ganda. Ayaw sabihin yung pangalan. Thank you po, LJ Best Friend. LJ. Best Friends. LJ Best Sakto. Friends. May lalagyan na, di nangalat-ngalat ang cellphone ako, mga sapatos. Yan yung mga guys, yun yung mga nagre-regalo or mga nag-i-sponsor na talagang kakaiba din, Kasi ayaw nilang ipabangkit yung mga totoong pangalan nila. Kumbaga, misteryosa. Dati kasi, grabe kalat-kalat lang talaga, ang hirap. Magiging yan, ang ganda ng tingnan, no? Mabigat din yan. Siya, itaas ko na lang yung susunod. Ganda, oh. Hindi na nakakailang. Pero yung bahay ni na Papa Eds, guys, mukhang marami pang gagawin at i-organize kahit dito sa baba, Medyo pa Siguro dahil may ginagawa pa sa itaas, kaya ganyan pa. Ganda na siya. Tapos ano na siya, organized na. Organized na naman. Ganda guys, sobrang ganda, tamang-tama ko. Tamang-tama yan sa ano? Sa bahay, bagay na bagay. Ayun na. Ayun na. Dito ka na matulog mo naman yan. Wala na akyatan. Pwede. Ayun na, pagpag ka na. Sakto lang ba? Hindi man mataas. Hindi saka, gusto ko sakto-sakto, hindi masyado malambot. Hindi masyadong malambot ano. Pamalambot. Walang spray yan. Akala mo kasi nung pagkapa mo may ano, may lubak. Hindi, ano lang yun yung Ano po yan design. Kumbaga, ganun po yung mga memory foam Actually, may nagbigay din sa akin ng ganun.
Ang sarap pong higaan eh. Kahit yung mga unan na parang memory foam din. Sarap. Yupian. Nagtigas siya kasi Ano, ano. parang pag nahiga mo, napantay na siya. Yun. Parang gusto na matulog ni Eds. Ay, grabe po. Maapo talaga. Swerte ko lang. Grabe, parang... Yan yung regalo na hindi na madala doon sa venue. Kaya dito na. Yun. Sobrang lako. Aray ko! Hindi na lang sabihin yung kawawa. So yun guys, actually kahit gano'n na yung sinasabi ni Papa Eds na hindi naman daw siya beneficiary, pero deserve po ni Kalingap Edu na makatanggap ng marami ring blessings kasi isa rin po siya kagaya ng nabanggit ni Kalingap Rob na parang gustong sundan ni Papa Eds yung iyapak ni Kuya Val na talagang nagko-concentrate siya, focus siya sa mga pagtulong or sa paghahanap ng mga beneficiaries. At napapanood naman po natin yun. So, deserve niya talaga yan, guys. Para sa akin, is sobrang deserve ni Papa Edu ang mga blessings na natatanggap niya. Grabe guys, no? Daming blessings dun sa transient na in-announce, lalo na yung cash. Grabe. So, yan guys, hanggang dito na lang. And I hope nagustuhan po niyo, and if ever ay huwag po natin kalimutan magtamsak and magkita-kita po tayo ulit sa susunod na upload. So God bless po sa lahat and happy Monday po sa inyong lahat. God bless and mag-ingat po. So pansamantala, papaalam po muna ako. Bye bye.